Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga, sobra ho ang liwanag dito kaya tayo po'y nakaganire. Maganda po ba yung ating bagong shades? Ayan, ng ating bagong Ray-Ban. At alam nyo mga kababayan ha, yung Ray-Ban na yan ay 6 na taon na pinag-ipunan, 6 na taon na pinagtrabauhan, 6 na taon po yan. Ano po ba yan? Yan po'y 6 na taong pinagtrabauhan ni Ann Harot. Palakpakan natin siya. Ayaw pumalakpak. Nasira na yung pindutan ko ng palakpak dahil sa iyo. Kita mo naman. Talagang, ba't ayaw na? Ayun. Ayaw. Kita mo naman. At syempre, itong sumblelo na ito, 6 na taon din yan. Hindi, bakit po kasi? Para sa kaalaman ninyo, mula nung nagsimula yan si Ann Harot na maging banateras sa YouTube ng mga banateros, nagsasabi na yan, bibigyan kita ng Ray-Ban, puro kayabangan. Gago! Bibigyan kita ng sombrero, puro kayabangan. Gago! Ngayon lang na-fulfill ang lahat ng kayabangan niya. Pambihira talaga, oo. Iba rin to si Ann Harot, ha? Gago! Pero at least proud siya na yan ay galing sa kanya paghihirap. Hard-earned salary. Palakpakan natin siya. Salamat naman. Alam nyo, at least, di ba? Talagang pinagtrabauhan niya. Hindi katulad nung iba dyan, di ba? Yung mga apakayabang pa kesyo sinasabi daw nila galing naman daw sa kanilang trabaho yung mga ulul. Alam naman natin, kayo yung mga anak ng kontraktor na at wala kayong silbing mga anak at kayo'y palamuning anak lang. Pero nakakagastos ka. Hindi kasi alam mo, wala namang biro. Maaari ka naman makabili. Hindi ko naman sinasabing kasi sasabihin ng iba, kaplastic ka naman. Bakit ikaw, Banat Bay? May mga binibili ka rin, namamasyal ka rin. Kaya lang, ladies and gentlemen, iba kasi yung meron tinatawag na mayaman, yung saktong yaman lang, yung equal yung pumapasok at equal yung lumalabas. Diba? Meron talaga yung sagad sa buto. Walang siraulong bibili ng eroplano, walang siraulong matinong taong magbabayad ng 900,000 na bill at kakain lang ng ganon na kung ito'y pinagpaguran mo. Hindi wala akong biro. Ako, ayoko magpaka-plastic mga kababayan. Tayo po ay nakakabili din naman po ng mga bag na medyo mamahalin. Nakakabili rin naman po tayo ng relo. Pero ito po'y pinag-iipunan natin for how many years in my entire life. Pinag-ipunan natin yan dahil tayo po'y may negosyo. At una-una, hindi naman po tayo parte ng kahit anong kontraktor. Hindi ho tayo. Never. Never po ako. Even if, sabi ko nga ho sa inyo, kwento ko nga ho sa inyo ito noon. Nung panahon na si Mocha ay naninilbihan kay Pangulong Duterte at nakikita ng mga tao na malapit si Mocha kay Pangulong Duterte. Sabi ko sa inyo, kaliwat kanan ng nais magpasok ng project sa amin through us. Okay? At alam nyo po, in the beginning, yan na kagad ang usapan namin ni Mocha. Hindi kami magpapasok o tutulong na magpasok ng kahit na anong proyekto sa gobyerno. Yan ang katotohanan. At nanindigan po kami. As a matter of fact, sabi ko nga, eto walang biro ito. Pasensya na, medyo sinisipon-sipon po ako kasi naulanan po Alam niyo naman dito sa Amsterdam, mauulanan ka, biglang may araw, biglang giginaw, biglang iinit ng konti. Di ba? Ganito daw, magulo dito sa Amsterdam yung weather nila. Anyway, balik tayo dun sa kwento ko. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, napaka-importanting maunawaan natin yan. Kasi talagang kalakaran na po yan, yung mga proyekto at kumikickback yung mga naglalakad. As a matter of fact, sabi ko nga sa inyo, kapapanalo pa lamang ni Pangulong Duterte, hindi pa siya, ang tawag pa lang sa kanya, President-elect. Hindi pa siya yung nanunumpa pero alam na ng tao na panalo na siya, na-declare na panalo na siya. May mga lumalapit na. Sabi pa nga nung isa, ito,
tulungan mo lang kami nang bahala sa'yo. May ganun. Di ba? Siya sabi sa amin, sabi niya, hindi naman yan ang sa akin lang naman, i-refer mo lang naman kami. So, doon pa lang sa referral, meron ka na. Ay, alak ng tutsang kalabo. Sabi ko, ba. Pero kasi kami, nag-usap na kami na ni Mocha noon, yung team namin, na never kaming lalapit kay Senator Bongo, kay Pangulong Duterte, at mag-aabot ng envelope. Ayan, never namin gagawin yan. Kasi nga alam na namin. And alam mo, yung unang-unang controversial na ikinasibak ng isang sekretary ni Pangulong Duterte, hindi ko na lang babanggitin, dahil sa isang proyekto na napag-alaman na na-overprice. Okay? Kaya nasibak yung sekretary na yun. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. Hindi ko na rin babanggitin. Kasi ayokong sa akin manggaling yun. Si Pangulong Duterte sumibak, so dapat sa kanya manggaling yun. Pero yung sinibak na yun, yung proyekto na yun, ay yun yung unang-unang inaabot sa amin na proyekto. At para tulungan sila na maipasok yung proyekto na yun. Sabi ko nga, alam mo, nung napanood namin na nasibak yung sekretary, sabi ko, buti talaga ay meron tayong, hindi ko ito pinagyayabang pero meron tayong prinsipyo na never tayo makikinabang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. At dahil doon tuwan-tuwa kami kasi somehow naramdaman namin na we were tried by the devil, di ba? At hindi kami kumagat. Isipin mo kung kumagat kami doon, di sana ang naiskandalo noon si Mocha, di ba? Hindi po kami kumagat doon. Ano ibig ko lamang pong sabihin? Marami talagang kalakaran sa gobyernong ganyan. Yung magpapasok ng project, tapos substandard your project, o kung hindi man substandard your project, sobrang laki ng patong. Kaya nga alam nyo, ladies and gentlemen, yan ho ay malaking problema na ho sa bayan natin. And somehow, ngayon lang pumuputok kasi sinagad. Dati, marami nang gumaganyan at napipigilan, napapatigil, hindi kumakagat yung ibang tao, hindi nasusuhulan yung ibang tao. Pero this time, yung panahon ni Marcos, talagang talamak. Sabi ko nga sa inyo, may mga kontraktor akong kakilala na pumapasok sa negosyo sa gobyerno. Nung panahon daw ni Duterte, napakahirap daw. Oo, may mga nakakalusot, iilan-ilan, kasi nasa baba yan di ba, alam naman natin, di naman umaabot minsan sa presidente yan Nasa baba yan. Kaya lang, since meron si Pangulong Duterteng paulit-ulit na binabanggit, whip of corruption. Paulit-ulit niya yung sinasabi, simula pa lang, marami nang natatakot na pumasok sa ganyang klaseng kalakaran. May iba, nagsusubok, nakakalusot minsan, maliliit na proyekto, pero kadalasan hindi daw nagte-take chance. Kasi alam nila na mapapahiya sila, alam nila ibubulgar ni Duterte yung mga pangalan nila, kaya talagang hindi sila pumasok. Pero ngayon daw, sagad daw sa buto talaga yung kalakaran ng korupsyon ngayon. Kasi nga ngayon, sabi nga nila, yung korupsyon ngayon, hindi nanggagaling sa ibaba. Hindi nanggagaling sa ito yung mismong mga leader ng mga departamento, kung hindi man departamento, leader ng, hindi departamento, mali yung word ko, leader ng branch na yon ng gobyerno. So, malalakas ang loob. Malalakas ang loob dahil paano nga naman sila masisita kung sabi ni Toot na, sige, pumasok kayo dyan, basta merong percentage ang opisina na ito. Ganun daw ang kalakaran ngayon Grabe Sabi ko nga, dati pinipigilan. Ngayon, go mo lang, push nyo lang ng push. Basta ang percentage sa opisina na ito at sa committee na ito ay ganito ang percentage. Para talagang gumalaw yung proyekto o lumabas yung budget. Ganon daw katindi. And ladies and gentlemen, ganito po ang nangyari sa pamahalaan natin ngayon. Nakakaano lang. Kasi alam mo yun, parang
years sinubukang ano mo yun, pigilan itong korupsyon, and yet after 6 years eto na, nagbalikan na at garapalan pa. As in, ngayon nga talagang grabe daw po ang garapalan. Ito, may papakita po tayo dito ha. Sandali, hindi natin nailagay eh. Nakalimutan ko ilagay, anak ng wedding. Oo. Ito. 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 Yan. Wait lang. Ito, mapakita lang natin. Sandali lang. Chotomate. Kasi, alam mo, maganda yung ginawa ni Yorme. Sinimulan niya nang banggitin yung mga kontraktor na hindi natapos yung gawain. Sinimulan niya nang isiliwalat. Ngayon, tila sumusunod yung ibang mga mayor. Tulad po nito si Mayor Joy Belmonte. Pakinggan natin ha. Pangulo ay may proyekto din dito sa lungsod. Inisa-isa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga questionableng proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kanilang lungsod, lalo na pagdating sa flood control. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, 7 sa nangungunang 15 contractors na una ng pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mayroong kontrata sa lungsod. Isa sa mga ito ay ang St. Timothy Construction Corporation na may pinapagawang pumping station sa may Santo Domingo. Ayon sa ilang residente, bigla na lang may nag-umpisang magkumpuni sa creek na malapit sa kanila. Aywan ko, basta naggawa lang niya unang-una, sinukat nila yung ilog, tinusok kung anong lalim. Yung sumunod, yun, naggawa na sila dyan. Ito yung Matalahid Creek na balak pagtayuan ng pumping station bilang parte ng flood control project na nagkakahalaga ng higit 95 million pesos. Ngunit ayon sa Quezon City Local Government Unit, hindi nila inaprobahan ang Certificate of Coordination nito dahil itinuturing na non-buildable site yung mga lugar na may tubig gaya na lamang nitong creek. Ayon kay Mayor Belmonte, bukod sa paglabag sa pagpapatayo ng mga proyekto sa mga non-buildable sites, ilan din sa nakita nilang mga irregularidad ay ang maling lokasyon na nakalagay sa report. Mayroong nakadeklarang completed na, ngunit ongoing pa rin ang konstruksyon. Mayroong magkakaibang klase ng proyekto, ngunit pare-pareho ang approved budget contract na para umanong may ginamit na template. Giit ng alkalde, malaki ang posibilidad na may anomalyang nangyayari rito. I am convinced that there are anomalous projects. Also, the fact that it's quite suspect for me lang, I'm talking on a personal basis, that we have all these policies in place that require you to coordinate. If you really want the project to be successful, the local government can be very helpful with regards to that. Samantala, simula naman noong taong 2021 hanggang 2025 sa 1,652 na proyekto ng DPWH sa Quezon City, tanging 138 lamang ang inaprubahan ng lokal na pamahalaan ang Certificate of Coordination o COC. Ngunit sa kabila ng kawalan ng mga kaukulang dokumento, mayroon pa ring mga kontratistang tuloy sa paggawa ng mga proyekto. Kung bakit nagpo-proceed, the question is, well, we don't know why. So, alam mo, importanteng ano to ha, sana gumawa ng batas na any project na gagawin ng DPWH ay kailangan magpaalam talaga sa local government. Alam ko may batas na naibigay, pinakita sa nakita ko sa isang news na sabi nga dun sa batas na yun, pagka isang proyekto ay dapat dumaan o maaproba ng local government. Meron na. Kaya lang sa akin sana baguhin, dagdagan, bigatan yung kasi meron ang problema pag walang parusa kasi walang walang parang wala, malakas kami kay congressman, wala kayong pakialam. Kaya namin to, kapartido ni congressman si mayor, di ba? Ganyan kagad buti na lang ngayon. Meron tayong mga matitikas na mayor, katulad ni Isko at katulad ni si Belmonte. Sana totoo ito hindi ko alam, pero sana talaga seryoso yung ganito nilang pagsasalita.
Pero alam niyo yon, sana magkaroon talaga ng ng amendment sa batas kung saan talagang matindi yung parusa, di ba? Non-bailable, ganun ang tipong pag yung DPWH as city engineer o district engineer ng DPWH, kung sino man ang in charge doon sa area na yon, pag hindi nagpaalam sa mayor, makukulong at non-bailable. Ang problema kasi ngayon, pambihira, oo. Namaya, meron akong ipapakita sa inyo na nakakasama ng loob. Oo, sabi ko, wala talaga. Sablay. Hindi naman natin, wala silang coordination at first instance. So hindi natin alam kung bakit tinutuloy. So outright violation siya ng 3 policies kanina na. Ayon kay Mayor Belmonte, walang dahilan upang hindi ito ipaalam sa LGU, lalo na at alam ng mga kinauukulan na may umiiral na Infrastructure Committee sa QC kung saan ipinipresenta ang anumang proyekto na nais ipatayo sa kanilang lungsod, kung saan pinagdidesisyonan kung aaprubahan ba ito o hindi. How do I feel? I feel frustrated and I feel angry. Frustrated? Because, parang dinidisrespect ang local governments, no? When in fact, ang local government code is very, very strict with regards to the autonomy of local governments. Pagtitiyak ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, patuloy ang kanilang mga isinasagawang inspeksyon sa mga DPWH projects at handa silang ibigay sa Pangulo ang mga resulta ng kanilang mga investigasyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun, no. So ayan ito, papakita ko sa inyo na sabi ko nga, paano mapupog sa ang katiwalian kung ganito lang kadali na maayos. Ito papakita ko sa inyo. Ayan. Ito po yung district engineer na di umano alleged na nagtawag dito, nanuhol, di ba? Nanuhol sa isang congressman tapos nakulong. Ito masama. Pagkatapos makulong, ayun, malaya na. Magkano? Tingnan nyo. Na nagtangkang manuhol sa isang kongresista sa Batangas. Pero bawal siyang bumiyahe palabas ng bansa habang gumugulong ang investigasyon. Narito ang express report ni Rainiel Pawid. Tinangkang manuhol ng kongresista, inaresto, pero nakalaya. Paano nangyari? Ayon sa Batangas Police, 60,000 pesos ang inihahing piyansa ni... Magkano daw? Putang inang yan, 60,000 pesos. Gago! Hindi ka talaga mapapamura eh. Mantakin mo magkano yung sinuhol. Milyon. I think 2-3 million yung sinuhol. I'm not sure 2 or 3 million yung sinuhol niya ha. Di umano, yung alleged na sinuhol niya doon sa congressman. Tapos, ang bail 60,000. Patawa? Again, walang kasalanan yung pulis dito ha. Yung pulis ay sumusunod lamang sa utos ng korte at sa batas. Okay? At ang batas, ang bail ay 60,000 lang. Although hindi pa siya lusot doon sa kaso. Under bail lang siya. Pero sasabihin nila, hindi daw pwedeng bumiyahe. Ang daming lusutan sa Pilipinas. Isipin mo this guy knows a lot of things. For sure. Kasi nagawa nga niya, na-entrap nga siya dyan. Ibig sabihin, ginagawa niya yan. Di umano. Yan yung sinabi ng congressman. Dahil sabi ng congressman, ginagawa daw yan nila, itong mga to, noong pang previous administration o previous congressman ng district na yan. So ibig sabihin, marami ho itong alam. Kung marami ho itong alam, mga kababayan, syempre maraming sangkot dyan. Maraming involved dyan na mga politiko. At the same time, kung dati ay ganyan na ang kanyang kalakaran, di ang laki na ng naipon yan. Di ba? Kung naikaipon na ng ganyang katindihan, meaning, therefore, capable yan kumuha ng eroplano, capable yan
Hindi, wala akong biro. Hindi po ako nagbibiro. Eh, yun nga mga kontraktor. May sariling aeroplano, private plane eh. Sila pa kaya. Di ba? Bakit ganun? Yun na nga, unfair nga. Oh, kaya nga sana, ladies and gentlemen, katukin natin ang mga senador. Ewan ko kung yung congressman natin papayag. Pero katukin natin itong mga senador, nataasan naman. Dapat yung ganitong klaseng, una-una, kung ganyan yung sinuhol, dapat ganon din ang ipataw na bail, di ba? Dapat equal. Oh, kung hindi man ganon, di ban lang at least non-bailable para talagang mas maganda usapan, di ba? Ganon ba? Eh, ang problema, lusot eh. DPWH District Engineer Abelardo Calalo para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Noong isang linggo na entrap ang District Engineer matapos isumbong ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Pinatitigil daw ni Calalo ang investigasyon sa flood control project kapalit ng milyong-milyong pisong pangako sa congressman. Patong-patong na kaso ang isinampa laban sa engineer. Bago makapagpiyansa, hinikayat pa siya ni Leviste na maging state witness para ibulgar ang kanyang mga padrino. Kahit pansamantalang nakalaya, hindi makalalabas ng bansa ang nanuhol na Bakit? Ba't hindi makakalabas? Ayon ba sa batas yan? Meron ba tayong batas na ganyan? Hindi. Dahil lang may inisyo yung secretary na bawal magkaroon ng travel permit. As if you need a travel permit if you have your own plane, kung meron kang koneksyon na makalabas ka doon sa sa mga malalayong lugar dyan sa South. District Engineer, bawal muna kasing bumiyahe abroad ang mga opisyal at empleyado ng DPWH. Sa pinirmahang memo ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, hindi muna maglalabas ang ahensya ng authority to travel abroad. Papayagan lang ang pagbiyahe kung ito'y para sa medical reason. Ipatutupad yan hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Sa Martes na ang susunod na pagdinig ng House Infrastructure Committee kaugnay ng irregularidad sa flood control projects. Bago yan, nagpulong sina House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Baguio City Mayor Benjamin Magalo. Alam mo, eto si Magalong, okay sana ito. Kaya lang yung mga nakakasalumuhan niya, medyo questionable people, di ba? Ewan ko I hope I'm wrong, pero basahin nyo na lang yung sinulat ni, I think it was Roberto Tiglao na nagsulat nun. Sana tama ako, pero kung mali, hindi mali. Basta meron nagsulat na sabi niya medyo nagdududa siya kay Magalong sa galaw ni Magalong. It's like parang 3 years mo na yang sinasabi. Hanggang ngayon wala kang pinapangalanan. 3 years mo na yung sinasabi pero ngayon ka na lang uli umiinit at kung sino-sino yung political figure na sinasamahan mo. This time, makakaliwa naman. So, sana lang, sana totoo kayo, Mayor Magalong. Kasi somehow inaasahan kayo ng taong bayan dahil alam naman natin na naging matikas kayo nung panahon ni Pinoy. Pero sana hindi pa kayo kinakain ng sistema at pinapabangon nyo lang ang mga pinklawan. Kasi ang mga nakakasama niya, mga pinklawan, mga nakakasama niya, itong mga nasa kaliwa, alam natin magkakakuntsaba yan, pinklawan at saka mga kaliwa. So ibig sabihin natin, mukhang may ibang direksyon na nagaganap. I mean sana, totoo yung mga sa ako, sana talaga humarap ito sa Kamara o sa Senado at sabihin niya yung mga pangalan. Tama na yung sa tamang panahon, puro tamang panahon. Mamamatay na lahat ng Pilipino dahil sa baha. Tamang panahon pa rin. Sana lang po ako, I am optimistic about this person na si Mayor Magalong. Pero sana, kasi ganito yan. Halimbawa, yung banat ni Gomez, ni Richard Gomez. Don't ever forget, si Richard Gomez stood his ground during the impeachment, signing of the impeachment. Talagang tumayo siya. Nanindigan siya na hindi siya pipirma na impeachment ni VP Sara Duterte. Huwag niyo kakalimutan yan. At para medyo nagsalita siya tungkol dito kay Magalong at sila'y magkaibigan daw sila, si Magalong nagsabi.
baka may alam ito. Baka may alam ito si Richard Gomez na hindi natin alam. Na ako, again, I'm giving the benefit of the doubt. Na baka naman nadideceive tayo. And again, I really hope. Kasi parang ang dating kay yung statement ni Richard Gomez parang wag mo lahatin tapos dyan kaya ka lang naman parang nagsasalita, it's because of your political enemy dyan sa Baguio, something like that. Okay? Tapos ngayon nga, kung makikita ninyo sa news, tinatarget si Richard Gomez dahil doon sa komento niya na mga media daw ay bayaran, something like that. Media daw ay, sorry, hindi pala bayaran, biased. Yun. Ngayon, tinatarget na siya, mukhang ipapa-ethic siya, mukhang patatanggal siya bilang congressman. Sana lang. Sana yung pakiramdam ko na may tama si Richard Gomez, si Congressman Richard Gomez. At nagsasalita lang siya kasi meron siyang alam na hindi natin alam. Sana lang talaga etong si Magalong, pag humarap na eventually sa Senate or sa Congress o sa Kamara, ay magsalita na siya. Tama na yung blind item. Ano to? Chismisan? Hindi. Sorry again, I have nothing against Mayor Magalong. Actually, yan ay isa sa mga hinahangaan ko sa tapang. Pero medyo naano na ako dun sa antagal nung pabitin. Yung ganun ba? Antagal, ano ba? Papangalanan mo ba o hindi? Akala ko ba may alam ka? Sabihan mo na kung sino ba yung alam mo? Kasi kung puro lang blind item, naku po, kayang lahat ng yung mga vlogger, ginagawa din yan. Diba? Natuloy. Pinag-usapan daw ang mga pamamaraan para ma-expose ang opisyal at kontraktor na kumikbak at kung paano sila mapananagot. Matatanda ang si Magalong ang nagbunyag na may mga kongresistang kinukurakot ang flood control projects. Sinabi yan ng alkalde matapos magbanta si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na pananagutin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawin, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Loko-loko ka. Anyway, ayan na po yung balita na yan. Alam nyo, ito pa dito ka kasi magtataka din na mga kababayan. May papakita lang ako sa inyo. Kasi 'di ba pinuna yung flood control project, 'di ba, ng administrasyon at sinasabi, bakit di nyo tanungin yun si Pulong, 'di ba? Ganyan sinasabi yung magkamusta ba yung flood control project ng Davao City. Yan ang inaano nila ngayon yung Davao City. Ito, may papakita ko sa inyo video na isa sa mga vlogger nila. Although, hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi, pero medyo nakuha ko na yung idea ng konti na sinasabi niya na meron nagawa at ito yung flood control project. Yes, bumabaha pero mabilis mawala because of the flood control project. Ito pakinggan niyo Nga grabe kalig-on nga flood control project. Para sa kasayuran sa tanano, kanang flood control nga project, dili gyud na kanang hisgutan nga dili na mubaha ang maong lugar. Pero pwedeng ma-reduce ang maong panghitabo kung kusog na kaayo ang maong ulan. Walay gamit sa flood control project. So karon na pangutana, kung walay gihimo nga proyekto mas dali pa dyan maguba ang mga proyekto. Tungod gitigbas ang maong proyekto. Wala. Dili dyan na magdugay. Pero ang mga proyekto dire sa Davao City, especially ang flood control project na agad kay makita. O wala dyan kagibinuangan. Maunang sa nangita sa flood control project sa Davao City. Pitok ka sa inyong mga mata kay grabe ni kataas nga flood control. Kaya ang flood control pa dyan dire agipang butangan pa dyan o pwede ni mo laglagan baklayan saging-sagingan. Unya nag-atbang ni sila tanaw sa pika so kana sa pik. Parang maganda sinasabi niya Parang sinasabi niya
maganda yung paggagawa. Ewan ko sana tama ako. Baka mamaya binabash pala si Pulong ano. Hindi, mukhang tama yung dinig ko. Tsaka parang pinapakita niya na ito yung itsura ng flood control project sa Davao, ganyan. Oh. Kasi nanig, po nasim, po niya makita na to ang kalimpyo sa Maong kita mo River, naman dili sa may Davao River. Pero since ang uban nga dahil mag-ulo na uban nga magpataka lang gyapon og labay sa ilahang mga basura, damat kaayo mga angkogante na unsa naman tawon mo. Pero makita na to ang kalimpyo sa Maong River. Be, asa may naglutaw diyan ang mga basura, be, pakiin mo daw kung naglutaw kaya ako'y mismo mo punit. Ang gikalibre nga flood control project diriya sa Davao City. Grabe, para mas muligon gipangbutangan pasudog mga dagkong bato kay para mas quality. Bitaw nindot kayo diriya magbaklay-baklay buntag sayo ug hapon kay makarelax kayo. Kadtong sigig pangita og flood control project diriya sa Davao City. Mao na ninyo nakita right now. Tanawa tutukay mo mata. Mabungkag na laman yung relasyon pero ang flood control project diriya grabe magpabilin ragi hapon big nakapugong na mga bato ligon kaayo. Mo ni ang phase 1 diriya rin sa may Ikulan, Davao City. Grabe kaging unya pangutana sa inyong lugar na may nakita nga flood control project masig na nga guba pero sabon mo ni ang phase 1 diriya sa may Ikulan sa flood control project nga inyong gipangita. Unya para sa kasayuran sa tanan, grabe ni kataas nga flood control tanawon mo ng Davao River. Grabe taas grabe niya para mas safety para sa mga taga Davao-inyo gibutangan yun na o kala control project. Mao na mo makita ninyo sa pikas at pangatbang na siya. Yun na kalibre di quality ang proyekto nga flood control project sa Davao City. Grabe kaayo. Unsa naman po imong may storya. Kita nimo nga grabe gipangbutangan sudog tama ng mga bato. Paki-comment daw ko kung bright kaayo ka ngano nga ay mga bato nga nakaharang dirang dapita. Grabe. Tubaga kong pangutana ngano na nakabutang ng mga bato. Palakpakan natin si Kuya. Ang galing ni Kuya, panalo yung kanyang sinasabi. Alam mo, kunin mo yung bato, ipukpok mo doon sa nagsabing asa ng flood control project sa Davao City, di ba? May nagganyan ipukpok mo yan sa ulo nila. Ay, nako. Hindi, alam nyo mga kababayan, matindi ho yung ganitong bitaw ng ilan nating sabi ko nga ho sa inyo yan ang tinatawag na hindi mo kailangan na magbayad ng mga vlogger katulad nung ginagawa nitong administrasyon na ito, yung 'di ba, yung kay Lakas Tama, 'di ba? Kita nyo naman yung revelasyon ni Lakas Tama, nagbayad daw, binabayaran daw talaga. Sabi nga niya, pag namatay siya, si Romualdez ang yumari sa kanya. Hindi, sabi yun ni Lakas Tama yan, At ang bayaran daw talaga yung mga vlogger, pinangalanan niya, sila Makagago, sila Boss Toyo, at iba pang mga influencer. Di ko na lang babanggitin yung iba kasi amoy kanal yung iba dun kaya hindi na natin kailangan banggitin sa mga binanggit niya. Mga yun nagpapapansin sa akin yun kaya hindi natin bibigyan ng panahon kasi amoy kanal daw yun di ba? Ewan ko kung ba't ganun. Anyway, ayun na nga po yung kaya nga eto, yun yung mga kita mo, I mean, recently lang yan. Ang bilis, biglang merong kaagad gumawa ng video at sinabi ito yung flood control project ng Davao City. Alam mo kasi, mga kababayan, lalo na kayo mga politiko, gawin nyo lang yung trabaho nyo. Gawin nyo lang yung trabaho nyo at people will defend you. That's for sure. Do your job, do your thing, maging honest kayo. People will defend you. People will help you. Kasi sino bang tao ang gusto ninanakawan sila? Sige nga po, wala. Ngayon nga, kulang na lang, batuhin yung mga congressman nila Batuhin yung mga, hindi totoo. Marami dyan, gusto nilang batuhin ng kamatis yung congress yung kamara dahil nga naman sa tindi ng Pero alam niyo yun, bakit ganun? Kasi simple lang naman ayaw nilang ninanakawan sila. Iba, eto.
sabi ko nga sa inyo, di ba, dito nung pagpunta natin sa Barcelona, sa Paris, yan kaagad ang warning sa atin Ang warning sa atin, ingatan mo yung bag mo, ingatan mo yung ganito mo, baka ma-snatch, di ba, ganyan-ganyan. Sa totoo lang, kung iisipin mo naman, halimbawa, may ma-snatch sa akin, wala naman kasi lamang pera yon. Hindi yung wallet ko. Hindi po kasi ako naglalagay ng pera sa... Siyempre, hindi ako... Alam naman natin, puro card na ngayon Tapos, ang card ko, nasa cellphone ko. So, ibig sabihin, hindi talaga yung cellphone ko, maya't may hawak ko yan Hindi po yan mananakaw Unless makalimutan ko. Yun. Iba usapan yun. Pero ang punto kasi dito, pag sabi ko nga, yung wallet ko pag ninakaw, masasaktan pa rin ako Alam mo yun? Kahit walang laman. Bakit? Kasi yung pakiramdam na ninakawan ka, pakiramdam na nilamangan ka, alam mo yun, para bagang, wala ngang pera, pero nanakawan kita, na-snatchan kita, naloko kita, parang ganun Kaya ang mga Pilipino, ayaw niyan, yung nananakawan sila, ayaw na nakukuhanan sila ng pera. Kaya maging mabuti ka lamang na, alam mo yun, mabuti ka lamang na ng gobyerno, siguradong kakampihan ka ng gobyerno. Di ba? Yun po ang katotohanan. Alam mo, ito meron tayong papakita dito na with relationship dito sa issue ng flood control, meron pang may gustong bumida-bida. Lumapit sa DOJ na posibleng whistleblower sa manong flood control projects. Aba, ayon kay talaga DOJ lang Secretary Boying Remulla, bahagi ang taong ito ng isa sa top 15 contractors ng DPWH. Alam daw nito ang modus at hatian ng pera sa 5 bilyong piso halaga ng projects sa Central Luzon. Hinihintay ni Remulla kung magbibigay ng ebidensya at mga dokumento ang posibleng whistleblower. And I have been approached by a lawyer representing a potential whistleblower. And they have told me he's given me an idea of what happened in one of the projects in Central Luzon, in projects worth 5 billion, ghost projects. Yung modus operandi, yung hatian pera, lahat ng alam nila tungkol sa kontrata. Tsaka kung paano sumambulat yung mga irregularity. Flood control. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, baka sabihin nyo naman mga kababayan, masyadong negative tayo. Hindi Alam mo, eto kasing etong si Remulla. Ano po ito Mabilis itong kumilos pag gusto niyang gawin. Totoo. Kaya lang yung mga ganitong patutsada niya, ewan ko kung bakit hindi na lang niya alam mo yun, kung meron palang alam mo, ba't di mo na lang ianuhin? Bakit ang dami mo pang patutsada? Bibigyan ko kayo ng example dito, sandali kasi hindi ko na bibigyan ko kayo ng example na mabilis kumilos talaga yan si Remulla. Pero dito sa flood control, bakit ang dami niya pang sinasabi? Hindi na lang niya ipresenta ko sino man yung abogado na yon, di ba? Ito, may papakita ako sa inyo Etong kita nyo. Etong sa issue ng sabong. Ayan. Di ba? Sabi nga kasi ito, una yung balita sa Inquirer na ito daw DOJ naglagay ng lookout bulletin against kay Atong Ang at saka kay Gretchen Barreto. Alam mo yon, sabi nga ni Ma'am Rowena, ni Attorney Rowena Guanzon, sabi niya, sana unahin yung kontraktor at pamilya nila. Tapos ipakontem na agad at i-freeze yung asset. Alam mo kung bakit? DOJ lang pwedeng gumawa nun. Tandaan ninyo, ang DOJ, isa ho sa mga nasa board ng Anti-Terrorism Council ay yung sekretary ng DOJ. I mean, nagawa nga nila yun. Di ba? Ang bilis niyang kumilos kila Tebes, ang bilis niyang kumilos sa mga kalaban sa politika. Tapos dito sa mga issue ng flood control, ang dami pang paligoy-ligoy na, may whistleblower tayo, ganito. Di ba? Bakit di ka kaagad mag-issue ng dito, lookout order dito sa contractor, pero dito sa mga, again
ito pong si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto ay hindi pa po ito guilty. Okay? Kaya lang, ang bilis niya, hindi ko po kinakampiyan si Atong Ang, hindi ko po kinakampiyan si Gretchen Barreto. Again, I will always say, I am against any form of gambling. But the point here, kung ang bilis niyang kumilos sa mga katulad ni Atong Ang, ang bilis niyang kumilos sa mga katulad nila Tebes, pero pagdating dito sa kontraktor, na sabi nga ni Ma'am Attorney Rowena Guanzon, sana inuna na yung mga kontraktor, pamilya nila. 'Di ba? Ipa-contempt. Agad i-freeze ang asset. 'Di ba? Yung mga private plane at yacht, dapat pwede nang pwede nang kagad matigil. Alam mo, kung gugustuhin lang sana ni DOJ Secretary, kaya niya yan. Kaya lang, mas busy siya dito kila Atong Ang. Na again, as I've said, Atong Ang is just one company pagdating sa online sabong o sa sabong. There are a lot more. So bakit itong tao lang na ito ang target? Ulitin ko hindi ko po pinagtatanggol yan. Ako, ayoko talaga ang kahit anong sabong, sana mawala na ang sabong, lahat ng online sabong mawala na. Pero bakit iisa ang tinatarget? Pero pagdating doon sa mga kontraktor na mismong Pangulo na nagsabi, pwede na kagad mag-issue sana na lookout order sa mga kontraktor. Bakit hindi yun na lumalabas? Sa pamilya ng mga kontraktor, trending na ng ilang linggo. Pati di kayo maglabas ng lookout order. Again lookout order lang. Kasi yung mismong order na pigilan silang bumiyahe, galing yan sa court. Ang nai-issue lang ng DOJ yung lookout order. Bakit hindi mag-issue ang DOJ na lookout order sa mga ito? Kung dito kila Atong Ang bilis nila mag-issue. Di ba? Dito sa mga kontraktor, remember, binanggit na ito ng Pangulo, sino ba boss niya? Bakit hindi niya gawin? Ang dami nang nabanggit, pati nga yung mga congressman. Di ba? O di sana pati yung mga na-involved na, kunin niya na kaagad kay Bonoan. Sino ba yung mga sabit dito? Kasi meron na sinabi ang presidente. Ito na yung sabi ng presidente, talagang all out tayo. As a matter of fact, narinig ko yan sa isang interview ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, nag-usap daw sila ng presidente at all out daw ang presidente sa pagsugpo dito sa mga kontraktor, sa mga tiwali, sa DPWH. Kung ganon, if he is really true to what he is saying, si Marcos yung words niya has nothing kung hindi niya uutusan yung mga sekretary niya gumalaw at ng kanilang power. Mag-exert ng kanilang power. 'Di ba? O eto, halimbawa, katulad niyan, pwede niya naman sabihan kagad, oy, Remulla, lahat ng mga ito, lagyan na kagad ng lookout order to. Lahat ng ganito. Hindi, nauna na naman tong sabong, pambihira. Sabong na naman. Again, bakit? Kasi, tandaan ninyo, kinasuhan na to. So, the court should be the one doing it. Tapos na yan Ibig sabihin, tapos na yung trabaho ng DOJ. As far as I know, fast-track na nila yan dati. Kinasuhan na nila sa court. Therefore, korte na. Antay na lang tayo sa court. So sana, ikaw, DOJ Remulla, instead ng focus mo, sila pa rin, parang gigil na gigil ka dyan, sana ang focus mo na ngayon yung mga kontraktor. Hindi ibig sabihin pababayaan na yung issue ni Atong Ang at saka nila Gretchen. Hindi. Kasi may kaso na sa korte. So let it be. O ayaw mo na yung korte yung masikaso dyan. Ang dami mo pang hanas dyan Masyadong... Hindi ko alam kung bakit yung interest ninyo sa katulad nila Tebes at saka nito nila Atong Ang parang talagang gusto nyo mawala yung mga negosyo nila Sana hindi ganun. Pero kasi sana isang tabi mo na yan dahil nakademanda na yan. Unahin mo na ito mga kontraktor. Mantakin mo, lantaran na Lantaran na yung mga nagpo-post na mga anak.
Mantaki mo nakakabili ng mga ganun? Ang mamahal? Patik? Ang alam ko lang putik eh. Nakabili ng patik, ganun. Diba? Pwede nyo nang galawan ng ano eh. Kaya lang siyempre kung ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Asan ka dun? Secretary Remulla. Oh, nako. Ay, nako. Kaya nga alam nyo, ladies and gentlemen, dapat talaga nating bantayan natin ito kasi gagawa at gagawa ang gobyerno ng ito ng diversion. Sigurado yan, gagawa sila ng diversion. Lalo na pag maiipit na yung mga kaalyado, mga kakampi pagdating po sa issue ng flood control project. Marami na dyan eh, di ba? Halimbawa, yung na lang sinasabi ni Marcos na kesyo, ba yun? Meron siya sinasabi na lifestyle check. Ito, pakinggan ninyo itong news na ito. Natatawa ako dito sa lifestyle check news na ito. Sabi ko, ito na naman yung PR ni Marcos. Halatang halata. Lifestyle check sa lahat. Kasama ako. Pero tingnan nyo kung ano sasabihin na. Pati SALN ilalabas daw ng Pangulo kung kinakailangan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Handa raw humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa utos niya na lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Kaugnayan ng umano'y anomalya sa mga flood control project. So, is the President willing to show his salary? Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. Ito yung mga bitaw nila. Kasama yan. Kasama po ang Pangulo. Basta may humingi. Sinabi mo na eh. Sinabi mo na, lifestyle check tayo sa lahat. Wag na yung, pag may humingi, hindi, dapat magpresenta ka na. Eto, ang aking salin. Eto, lifestyle check nyo, puro party. Di ba? Party naman sa Malacanang nyo, kayo naman. Official gathering daw yun, official. Di ba? Ganon, hindi pag may nagtanong. So willing po si Presidente to show if necessary. Kung kinakailangan nga po. Kung kinakailangan nga po. Putang nakakasabi lang ni Presidente. I-lifestyle check ang lahat ng sa executive. Kung kinakailangan. Kasasabi lang, di ba? Kasasabi lang ni Presidente. Lifestyle check tayo sa lahat ng ng opisyal ng gobyerno. Tas sasabihin mo, kung kinakailangan. Kakaiba ka talaga, Yussi Claire. Ulitin natin, lahat ng miyembro ng ehekutibo ready for a lifestyle check. Ready. Sinabi ng Ayan yung parang, ready kami. Ma'am, hindi po sa ready. Ang tanong dyan, kailan nyo gagawin? Hindi yung, ready po kami. Anytime, kung sino man ang humingi. Kung kakailanganin. Sinabi niyang Presidente, gagawin niya na lifestyle check. Ibig sabihin, simulan na niya. Start it. Sabihin niya, eto, ang aking salin. Noong 2016, 2019, 2022, para makita natin yung takbo ng pera niya. Di ba? Hindi, kung kinakailangan. Kailangan na nga eh. Sinabi na nga na eh. Kailangan na. So magkusa na. Sino pang gusto nyo magano? Bira naman, no? Na pwedeng pangunahan ng ombudsman ng lifestyle check, pero bahala na raw ang institusyon sa magiging desisyon nila. Ang pagsasapubliko ng SALN ang isa sa mga tanong sa interview sa mga aplikante sa susunod na ombudsman. Ang ilan, nagsabing pag-aaralan daw yang maigi, habang meron namang pabor na ipakita sa publiko ang SALN ng mga politiko. Sa ngayon, ang malinaw, sinimula na ng BIR ang lifestyle check. Uunahin daw nila ang 15 kontraktor na may pinakamaraming proyekto base sa nabanggit ni Pangulong Marcos. Sumulat na po tayo sa LTO para malaman
kung ano-ano ba yung mga sasakyan na nakarehistro under sa kanilang mga pangalan at para makita natin yung in totality kung ilan po ito. So yan ang gagawin natin at yan ang sisimulan natin pagka idadagdag po natin yan at ito-total natin. Bukod pa dun sa mga lupa na meron sila. So ongoing na po, malapit na po tayo matapos sa kanilang pag-audit. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ay, grabe. Yun na nga po mga kababayan. So, sa lifestyle check, ay tila mukhang, sabi nga ni Baste, isang PR stunt lamang po. Gago! Nakita nyo na kung bakit mukhang PR stunt lang. Kitang-kita nyo na, di ba? Ayan, lumalabas na. Nung tinatanong na kung paano, kung anong sisimulan, kung kinakailangan, anong kinakailangan? Pambihira. Gago! Magkusa na, di ba? Huwag na mag-antay, magkusa na. Ang dami nyong hanas eh. Anyway, maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo sa susunod nating video. Huwag naman po nyo sanang kalimutan na baka naman pwede mag-subscribe po kayo. At kung ayaw mag-subscribe, at least baka gusto nyo mag-like. Pero kung talagang malupit ka at ikaw ay talagang banateros, abay magpamembro ka na dito sa ating channel. Para naman suportahan ninyo ang banateros na maging independent sa kahit sinong politiko, di ba? Para naman masaya ang bawat isa. Kasi bantakin mo, ang laki ng offer doon sa sabi, di ba, yung kinikwento nila doon sa kay Tamba, sinasabi ng nung mga nagsalita ng mga vlogger kaya mga kababayan, tayo nabubuhay lamang through the views and sa sarili nating sikap, wala nang iba. Kaya maraming salamat sa mga nagpapamember. Thank you po. God bless everyone. See you again sa susunod nating video. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang